May tatlong uri ng haki. Ang Observation Haki, Armament Haki, at ang Conqueror's Haki, na kilala rin bilang Haki of the Supreme King, ang pinakabihira o madalang na uri ng haki, at mangilan-ngilan lang ang may taglay nito sa mundo ng One Piece. Ang Conqueror's Haki ay nagbibigay sa user nito na igiit o ipilit ang kanyang willpower o kanaisan sa ibang nilalang, at mawalan ng malay ang mga mahihinang nilalang. Sa paglabas ng karakter ni Loki sa Elbaf, posible kayang taglay din ni Loki ang Conqueror's Haki. Ang antas ba ng kalakasan ni Loki ay isang banta kay Luffy, at hindi niya dapat ito ipagwalang bahala. Lahat ng iyan ay ating pag-uusapan sa videong ito. What is up mga gamaw? Nagbabalik na naman ang inyong master ng walang kapararakang analysis paralysis. Ngunit bago ang lahat, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page para may mapala naman ako sa kaka-analysis paralysis ko. Para sa akin, ang mga giants na kilala sa kanilang dambuhalang pangangatawan, pambihirang lakas, at pagiging matatag, ay ang lahi na talaga naman masasabi nating angat kumpara sa iba pang mga lahi. Ngunit sa kabila ng kanilang taglay na pisikal na lakas, pagdating sa mga ibang lahi na may taglay na malakas na haki, ang malakas na pangangatawan ng mga giants, ay walang binatbat laban sa mga ito. Sa kabilang banda naman, ang mga giants na may kakayahang gumamit ng haki, ay siguradong pangingilagan at katatakutan ng ibang lahi. Sa hindi malaman na dahilan, may mangilan-ngilan lang sa lahi ng mga giants, ang may espesyal na kakayahan, at mangilan-ngilan lang din ang nagtataglay ng haki. Si Dory at Brogy, ang dalawang kapitan ng Giant Pirates, ang posibleng pinakamalakas na mga giants, ay may teknik na tinatawag nilang Conqueror, na maaaring resulta ng paggamit ng armament haki. Hindi naman may pagkakaila na ang dalawang higanteng ito ay napakalakas, na makikita rin sa nangyaring labanan sa Egghead laban sa mga Vice Admirals at Five Elders. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin senyales na kayang gumamit ng mga higanteng mga ito ang Conqueror's Haki. Hindi rin malayong may mga higanteng kayang gamitin ang Conqueror's Haki. At isa sa mga posibleng user ng Conqueror's Haki sa mga giants, ay walang iba kundi si Loki, na unang ipinakita sa Chapter 1130 ng One Piece. Kapansin-pansin din na si Luffy lang ang nakarinig sa dagundong na ginawa ni Loki noong sila ay nasa balwarte ni Rodo, samantalang si Zoro at Sanji ay hindi ito napuna. Ibig bang sabihin ito ay may kakaiba sa dagundong ni Loki? O baka naman mahina lang ang pangdinig ni Zoro at Sanji, o di kaya'y may tutuli lang ang dalawa. Isang dahilan din ito ay ang pagkakaroon ni Luffy ng kapangyarihang marinig ang voice of all things, ngunit sa aking palagay, si Loki ay may taglay na malakas na antas ng Conqueror's Haki, at hindi maiiwasan na maramdaman ito ni Luffy kung kaya't hindi ito binaliwala ni Luffy, at dali-dali niya itong pinuntahan. Para kay Luffy, si Loki ay hindi pa isang kakampi o isang kalaban sa ngayon. Si Loki ay isang nilalang na masasabi nating person of interest ni Luffy sa ngayon, at dahil dyan nangangahulugan lang na si Loki ay may taglay na kung anuman kung bakit interesado si Luffy sa kanya. Ang posibleng pagkakaroon ng Conqueror's Haki ni Loki ay isa lamang dahilan kung bakit hindi dapat ipagwalang bahala siya ni Luffy. Isa rin sa dahilan ay ang bloodline na taglay ni Loki. Para sa akin ang Conqueror's Haki ay may kaugnayan sa lahi o ang tinatawag na bloodline. Ang pamilya Monkey, kung saan kabilang si Luffy ay taglay ang Conqueror's Haki. Kagaya nila Roger at Ace, Big Mom at Katakuri, at ang mag-amang Kaido at Yamato. Liban sa bloodlines, makikita rin natin ang koneksyon ng royal at noble bloodline sa Conqueror's Haki. Si Doflamingo, na dating miyembro ng Celestial Dragon, Don Quixote family, na dating royal family ng Dressrosa ay may taglay na Conqueror's Haki. Malaki rin posibilidad na si Imu-sama at ang mga Five Elders ay may taglay na Conqueror's Haki. At sa tingin ko marami pang user ng Conqueror's Haki ang nanggaling sa mga royal family ang nagpatuloy sa loob ng 100-year void o mas nauna pa. Sa kasalukuyan walang ibang nagtataglay ng Conqueror's Haki liban sa mga tao, ngunit ang mga giants ay halos kapareho ng mga tao, liban na lang sa pagkakaroon ng dambuhalang pangangatawan. Sa aking palagay, dahil sa pagkakaroon ng parehong hitsura ang mga tao at giants, natural lang na mayroong nagtataglay ng Conqueror's Haki sa lahi ng mga giants, lalong-lalo na sa miyembro ng royal family ng mga giants. Isa pang dahilan kung bakit may taglay na Conqueror's Haki si Loki ay dahil siya ay anak ni King Harald, ang dating hari ng Elbaf, at apo ng dating royal family ng Elbaf. Ayon rin kay Saturn, hindi rin maipagkakailang ang mga giants ng Elbaf ay dating kalaban ng 20 Kingdoms noong panahon ng Void Century. Kung sa tanong na posible bang may Conqueror's Haki ang hari ng Elbaf noong Void Century,
hindi na dapat pinag-usapan ng mga Five Elders ang tungkol sa mga Giants kung walang kakayahan ang dating royal family ng Elbaf. Kung ang dating hari ng Elbaf ay may Conqueror's Haki, at itong si Loki ay nanggaling sa bloodline ng dating hari ng Elbaf, napakalaki ng tsansa na taglay rin ni Loki ang Conqueror's Haki. At kung ganito na nga ang sistema, bilang isang user ng Conqueror's Haki, maaari rin na hindi susunod si Loki sa ibang tao na kagaya ni Luffy. Patunay lang dito ay ang pagpaslang ni Loki sa kanyang ama para lamang mapasa kanya ang legendary Devil Fruit ng Elbaf. Kung si Loki ay may taglay na Conqueror's Haki, hindi rin malayong magkaroon ng Conqueror's Haki itong si Herudin. Ayon mismo kay Dory at Brogy, si Herudin ay katulad din ni Loki na anak ng dating hari ng Elbaf. At kung si Loki ay may taglay ng Conqueror's Haki dahil sa kanyang bloodline, hindi rin malayong magkaroon ng Conqueror's Haki itong si Herudin. Ang pangarap din ni Herudin na maging hari ng mga Giants ay kagaya rin ng ibang pang mga nilalang na nangangarap din na maging hari, ay tila isang katangian din ng mga user ng Conqueror's Haki. Sa kaso naman ni Teach na ang pangarap ay maging isa ring hari, ay hindi rin malayong magkaroon ng Conqueror's Haki, ngunit si Herudin ay may malaking tsansa na magkaroon ng Conqueror's Haki dahil sa kanyang bloodline. Hindi rin malinaw sa kasalukuyan kung anong pangarap mayroon itong si Loki liban na lang sa sirain ang mundo, ay talaga naman mas malaki itong pangarap ni Loki kaysa kay Herudin. Sa aking palagay si Loki at si Herudin ay may kakayahang gamitin ang Conqueror's Haki. Ngunit si Herudin ay sumanib sa Straw Hat Grand Fleet. Nangangahulugan ba ito na walang Conqueror's Haki si Herudin dahil naging tagasunod siya ni Luffy? Possible pa rin na may Conqueror's Haki si Herudin kahit pa nagpa-under ito kay Luffy. Dahil ang Conqueror's Haki ni Luffy ay higit pa sa Conqueror's Haki ni Herudin kung kaya't willing siyang magpa-under dito. Kagaya rin ni Rayleigh na nagpa-under kay Roger, isa mamupa si Ace at Katakuri na pawang mga tagasunod ng mga may higit pang Conqueror's Haki kumpara sa taglay nila. Ano mga gamaw, may tama na ba ako o may tama na ba talaga ako? Hanggang sa susunod na analysis paralysis ng inyong master. Katolpa.